May nagtatanong sa akin 'no, paano gumawa ng mga bagong joke. So ano siya, madali lang naman siya pero ano 'yan, may process 'yan 'no. Halimbawa may naisip ka, tapos isulat mo muna. Once na masulat mo na 'yan, ah, gagamitin mo yung formula. Yung formula na setup, premise, hindi, premise, setup, punchline. So, pag na-apply mo na yun, no, hindi pa yan nakakatawa. Okay? Maniwala kayo. Siguro may matatawa dyan, pero hindi pa siya yung ganun nakakatawa na sobra. So, paano mo magagawa yun, no? May process yan. Ilang beses mong itetest yan sa stage. Okay, o kaya sa mga kaibigan mo, sa jowa mo, i-testing mo muna. Once na parang feeling mo ano naman, nakakatawa naman pa rin talaga siya. Ano pa yan, medyo i-revise mo pa. Tanggalin mo yung mga hindi na kailangan na words, o kaya hindi na kailangan, hindi siya nakakatulong sa joke, pampahaba lang. So yun, burahin mo yun. Tapos i-testing mo ulit. Talagang lagi mong ite-testing yan. Yung joke na yan na bago, ilalagay mo yan sa gitna ng set mo. Kuwari, meron kang 5 minutes na set. Ilagay mo siya sa bandang 2 minutes and 30 seconds. Alam mo bakit? Kasi, para hindi halata. Ibig sabihin, kumbaga, yung mga malalakas mong joke nasa unahan. Sa yung mga malalakas mong joke nasa hulihan. So, magmumukha ka malakas sa stage. Pero hindi nila alam, meron kang joke na tinesting sa gitna na hindi nila napansin. Nakakala nila, matagal mo ng joke. May mga ganun eh. So, hindi nila alam, bagong joke lang yun. Saka huwag mo sasabihin bagong joke lang yan. Pero kung sakali namang wala talaga natawa dun sa joke mo sa gitna, no, sabihin mo na kakasulat mo lang yan, bago lang yan. Basta isip ka ng mga tag na mga joke save tawag dyan. Kumbaga, dinadown mo yung sarili mo na kakasulat ko lang yan eh. Hayaan nyo, ayusin ko. Yung mga ganon. So, parang sinisave mo yung joke pero at least nakakuha ka pa rin ng konting tawa. Konting tawa lang yan pero may tulong pa rin yan sa kabuuan ng performance mo, no. Ang mahirap lang dyan, walang tumawa pati sa joke save. Yun yung delikado dyan. Kaya marunong ka mag-crowd control. Okay? Kausapin mo yung crowd, yung ganyan. Kasi parang bibitaw na kasi yung audience pag medyo hindi sila natawa sa joke mo, di ba? So, kausapin mo yung crowd kasi mas gusto nila yung pinapansin sila. Lalo na yung ang kakausapin mo yung medyo bida-bida sa table nila. Kumbaga parang laging malakas yung boses, tumatawa, yung magalaw, o kaya nakikinig talaga. Yun yung mga dapat observant ka dyan. I-observe mo yung mga table kung sino dito yung madaling patawanin. Yun yung kausapin mo kasi maganda yung batuhan nyo if ever na sumasagot din siya. Pero wag mo siyang papasagutin na parang magmumukha mas nakakatawa pa siya sa'yo. Yun yung mahirap dyan. No? Kaya dapat ang pipiliin mo lang din yung medyo feeling mo kayang-kaya mong patawanin saka mas nakakatawa pa sa kanya. Ano pa ba? So yun, wag ka gawa ng bagong joke na feeling mo hindi naman para sa iyo. Hindi feeling mo hindi ikaw 'yun. O kaya feeling mo hindi makakatulong sa set mo, sa performance mo, sa persona mo, sa character mo sa stage. Wag kang gagawa ng joke na hindi connected sa mga nagawa mo na dati kasi mahirap siyang kasi tatahiin mo yan pag dudugtong-dugtongin mo yung mga joke mo, tapos yung joke mong bago about war, di ba? Yung mga joke mo about love. So, mahihirapan kang i-connect siya. Makukonek mo naman siya, pero
mag-iiba mag-iiba yung tempo ng kabuuan ng set mo. Kaya dapat marunong ka pa din na marunong ka pa din mag-adjust talaga. So, ang mga gumagawa lang yan yung marami na talagang joke eh. Okay, ako meron akong about family, about ex-girlfriend, about girlfriend, about wife, about friends, about mom. May mga ganun ako eh. So, malinis talaga ako pagdating sa ganyan. Meron din naman mga green jokes, may mga dark jokes, pero bihira ako lang gamitin yan, lalo na kung ang audience hindi naman talaga mahilig sa mga ganun, no? Kaya, ang sabi ng client, dapat walang green jokes, walang dark jokes, basta lang, clean jokes lang. Pag ganun yung request, yun yung gagawin mo. So, yun nga, kapag may bago ang joke, ilalagay mo sa gitna, tapos itetest mo ng madaming beses, hanggang sa makabisado mo na siya, hanggang sa alam mo na kung paano yung tamang timing, yung pag-landing ng punchline. Dapat may mga ganun ka talagang dapat may sistema kasi talaga to. So, hindi siya basta-basta babasahin mo lang sa stage. Kasi nakakaya din yung binabasa mo yung joke mo sa stage. Kahit na open mic lang yan, no. Try mo pa rin kabisaduhin yung bagong joke mo kasi performance pa rin yung tinitignan dito, may audience ka pa din eh. Kaya pag nasa stage ka, tapos binabasa mo yung sinulat mo, okay, tumitingin ka sa notes mo, ganyan. Medyo siya kahit na sabing open mic, medyo para sa akin medyo pa rin siya hindi siya magandang tignan. Okay? Kasi nando ka na sa stage, hawak mo na yung mic, para mo na rin tinitrain yung sarili mo na tumingin sa notes. So, dapat tinitrain mo yung sarili mo na iniisip mo yung mga joke mo sa isip mo. Okay? Hindi yung tumitingin ka pa sa notes kasi practice kasi yung open mic eh. Hindi siya makakatulong para sa akin hindi siya makakatulong sa iyo once na talagang show na talaga, no. Paid show, yung mga ganyan. Paano kung biglang nakalimutan mo, di mo na alam kung paano mo siya iisipin. Kasi nasanay ka na tumingin sa notes. So, nangyayari na sa akin yan eh. Kaya parang sabi ko sa sarili ko na na lang to, kakabisaduhin ko na lang lagi para at least hindi na mangyari sa akin yung ganito, no. So lang siya, nasa bahay ka pa lang, paalis ka pa lang, papunta ka pa lang sa open mic, kabisaduhin mo na yung set mo. Pwede rin naman sa gabi, di ba, habang hindi ka makatulog, habang nakapikit ka, mag-perform ka, kuwari maraming crowd, di ba, kahit wag mo na lakasan yung boses mo, nasa isip mo na lang talaga, no. Yun, medyo kausapin mo rin sarili mo kasi ako mas marami ako naiisip talaga na joke pag nakaupo na ako sa trono ko sa banyo eh. Marami akong naiisip na joke, maraming katarantaduhan pumapasok sa isip ko eh. So, yun lang naman siguro ang matutunan ko sa inyo, no, kapag gagawa kayo ng mga bagong joke. Kasi dapat natural sa tao yan yung mahilig mag-isip ng joke. Hindi yung nagbabasa ka lang sa Reddit, nangunguha ka sa Facebook, nangunguha ka sa mga comment section. Mali yan eh. Parang cheating yan eh. Hindi ka talaga hindi ka pala talaga nakakatawa. Tapos pinipilit mo lang kasi gusto mong magkaroon ng maraming connection kasi nagbebenta ka ng life insurance, gusto mo maraming ang connection kaya kunwari comedian ka, di ba? Kikilalanin mo lahat ng mga comedian, tapos once na makilala mo na, opera mo na ang pro-life, yung mga ganyan. So, yun. Yun lang naman siguro para sa akin, no? Maging natural ka lang. Huwag kang magnanakaw ng joke sa online, sa kasama mong comedian, pupulot ka ng idea, di ba? Parang nasisira din yung credibility mo bilang tao. Tapos syempre, masisira ka din sa taong ninakawa mo ng idea, 'di ba? Alam niya pinanood mo siya tapos ngayon ginagawa mo na yung idea niya, no? Well, para sa akin di naman masama 'yun, pero
ano siya medyo mali siya para sa isang taong ninakawan mo ng idea, kinuha na mo ng idea, no? Kung lahat ng comedian kinukuha na mo ng idea, medyo mapapansin mo na talaga na lumalayo na sila sa'yo. Kaya wag kang manguha ng mga idea. Mag-isip ka naman para sa'yo kasi siya naman may isip ka naman eh. 'Di ba? Bakit magnanakaw ka pa ng mga jokes sa online, magbabasa ka sa Reddit, tapos i-apply mo sa stage? Parang ang gago nun eh, 'di ba? May mga ganun eh. Marami akong kilalang ganyan eh. So, hindi ko na lang papangalanan pero yun lang naman sa akin. Salamat.